Excuse. Sinabing pakawalan mo ako eh. Nakakainis ka na, galit kong sigaw kay Raven. Paano ba naman kasi, kung makalingkis sa akin akala mo naman isang kobra? Ang lakas niya at kahit napilit akong kumakawala, hindi talaga kaya. Hey, stay. Ano ka ba? Bakit ba ang tapang mo, narinig kong sambit niya. Parang biglang tumayo lahat ng balahibo ko sa aking katawan nang bigla niya nalang isubsob ang kanyang mukha sa aking liig. Anong stay? Raven, umayos ka ha? Huwag mo akong idamay sa lasing-lasingan mong iyan, naiinis kong sambit. Itinukod ko ang dalawa kong kamay sa kama at pilit na kumakawala sa kanya. Mabuti na lang din nakiayon siya hanggang sa niluwagan niya na ang pagkakayapos sa akin. Mabilis akong umalis sa ibabaw niya at kaagad na dumistan siya. Sigurado ka ba na lasing kang gago ka? Galit kong tanong sa kanya. Hey, watch your words. Ano ka ba? Bakit ba ang sama ng tabas ng dila mo? Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Talagang masama ang tabas ng dila ko sa mga lalaking kagaya mo. Kung kaya na ng katawan mo ang mag-drive, bumangon ka na dyan at uuwi na tayo, naiinis kong sambit. Sa sobrang lakas ng pagkakayapos niya sa akin kanina, parang nagdududa na talaga ako kung lasing ba talaga siya or hindi. Hindi pwede. Nahihilo ako dahil naparami ang pag-inom ko ng alak. Kung hindi ka komportable na kasama ako sa iisang cottage, mag-book ka na lang ng isa pa, seryoso niyang sambit. Kaagad naman akong napasimangot. Sis, hindi pwede. Hindi ko kayang mag-isa sa iisang cottage, lalo na sa mga ganitong lugar, nakaingos kong sagot sa kanya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Katahimikan ang namayani dito sa loob ng silid sa mga sumunod na sandali. Mukhang nakatulog na yata si Raven dulot ng kalasingan. Hindi ko tuloy mapigilan na pakatitigan ang mukha nito. Actually, kung totoosin gwapo naman talaga siya. Matangos ang kanyang ilong at kissable lips din sa naalala ko noong gabing inangkin niya ako, kay sarap niya ding humalik. Ang lambot ng labi niya at ang tigas ng muscle niya. Sa isiping iyon hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng pag-iinit ng aking mukha. Lalo na nang dumako ang paningin ko sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Partikular na sa may bandang gitna ng kanyang hita. Nakikita ko ang bukol doon at kahit na nakasuot siya ng maong pants, naiimagine ko kung gaano kalaki at kataba ng nakatago sa bahaging iyon. Oh my God! Jenny, ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit napakasagwa naman yata ng takbo ng isip mo? Mahina kong sambit. Hindi na ako nakatiis pa at mabilis na akong naglakad palabas ng cottage. I think, kailangan kong makalanghap ng sariwang hangin. Bigla akong nakaramdam ng pagkaalinsangan sa mga naiisip ko eh. Gosh, erase. Erase. Hindi ako ito. Hindi ako masagwang babae at lalong wala sa bokabularyo ko ang mag-imagine ng mga bagay-bagay na nakakasama sa takbo ng isipan ko. Pagkalabas ko ng cottage, kaagad na tumampad sa paningin ko ang mangilan-ilan sa mga guest din ng kabilang mga cottages. Nakakatuwa ang lugar na ito. Hindi lang pamamasyal ang pwedeng gawin kundi pwede din mag-swimming. May mga bar na din. Iyon nga lang, sandyain ang lugar. Maganda din naman ang lugar pero kung ako ang masusunod, hindi na yata ako babalik dito. Medyo malayot saka masyadong matarik ang daan patungo dito. Pero masarap ang simoy ng hangin. Marami pa naman akong nakikitang mga naglalakad-lakad kaya nagpasya na din akong lumayo pa ng kaunti sa aming cottage. Bahala na iyan si Raven. Wala din akong balak na matulog ngayong gabi lalo na at siya ang kasama ko. Hihintayin ko na lang na mahimasmasan siya sa kalasingan niya tapos yayayain ko na siyang umuwi na. Dahil sa lalim ng iniisip ko at nag-enjoy din ako sa paglalakad, hindi ko na namalayan pa na napalayo ako. Huli na nang napansin ko na ilan-ilan na lang ang nakakasalubong ko. Hanggang sa nagpasya akong bumalik na ng cottage. Medyo malayo na pala ako at palalim na ng palalim ang gabi. Hi baby girl, naglalakad na ako pabalik nang sa hindi inaasahan may nakasalubong akong tatlong lalaki. Pasimple kong inilibot ang aking paningin sa buong paligid nang maramdaman ko ang paghaplos ng isa sa kanila sa braso ko. Seth, ang ganda, per. Ang kinis, narinig kong sambit ng isa sa kanila. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat dahil sa paghaplos niyang iyon sa akin at wala sa sariling napaatras ako. Ano ba?
Bastos, galit-galitan kong bulyaw pero natawa lang ang isa sa kanila. Bastos daw tayo, wika nito. Bastos ba? Baby girl, sama ka na lang ng matiwasa sa amin sa cottage, nakangisi namang wika ng isa pa. Akmang hahawakan sana ako nito pero mabilis akong nakailag. Abat ito ang gusto ko sa isang babae, pare. Kunwari, pakipot. Jackpot tayo dito, narinig kong sambit ng isa sa kanila. Hindi ko na mapigilan pa ang makaramdam ng takot. Shit, mali yata ang naging pasya ko na lumabas ng cottage na hindi kasama si Raven ah. Help! Help! Takot kong sigaw nang bigla na lang akong hawakan ng isa sa mga lalaki at pilit na hinihila patungo sa kung saang direksyon. Pilit akong kumakawala pero mas hamak na malakas siya kumpara sa akin. Huwag ka na kasi manlaban pa, miss. Sa langit ang punta natin kaya sumama ka na sa amin, narinig kong sambit ng isa pa. Hindi ko mapigilan ang mapatili nang maramdaman ko ang kamay nito na pumisil sa puwitan ko. Piyang halong damdamin ang kaagad na sumalakay sa buo kong pagkatao. Nagagalit ako at the same time natatakot din ako. Alam kong masama ang balak nila sa akin, kaya pilit nila akong hinihila ngayon. Ano ba? Bastos! Help! Tulungan niyo ako, muli kong sigaw. Hindi ito isang biro at alam kong nasa hindi ako kanais-nais na sitwasyon. Lintik ka namang babae ka narinig kong sigaw ng isa sa kanila, kasabay ng pag-angat ng kamay nito sa ere. Sa takot, kaagad kong naipikit ang aking mga mata at hinintay ang pagtama ng kamao niya sa pisngi ko. Pero hindi nangyari ang kinatatakutan ko dahil sunod kong narinig ay ang kumusyon na nangyayari sa harap ko kasabay ng pagbitaw ng mahigpit na pagkakahawak sa braso ko ng isa sa mga kalalakihan. Kaagad akong napamulat ng aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko nang tumampad sa paningin ko na nakabulagta na ang tatlong kalalakihan. Ano ang ginawa mo? Bakit ka umalis ng cottage na hindi nagpapaalam sa akin? Narinig kong sambit ng boses na kilalang kilala ko. Si Raven at seryoso ang mukha na nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng pagkalito. Paano niya ako nasundan ang alam ko, halos hindi na siya magkandagulapay sa tindi ng kalasingan. Nagtataka man, wala sa sariling mabilis akong napalapit sa kanya at napayakap ng mahigpit. Ramdam ko din ang panginginig ng aking katawan dahil sa takot. Thanks God dahil dumating ka, imbes na sagutin ko ang tanong niya ibang kataga ang namutawi sa bibig ko. Relax. Relax, safe ka na, narinig ko namang bigkas niya gamit ang malumanay niyang boses. Naramdaman ko pa ang paghaplos ng dalawa niyang palad sa likod ko at pilit niya aking pinapakalma. Hindi ko naman mapigilan ang maluha. Matapang ako pero ang mabastos ka ng tatlong kalalakihan, ibang usapan iyon. Nakakatakot. Akala ko talaga katapusan ko na Kung hindi ka sana umalis mag-isa, hindi sana ito mangyayari sa iyo. Tandaan mo kasi na ang katigasan ng ulo ay walang magandang maidulot sa iyo, muli niyang bigkas. Sa narinig kong iyon, wala sa sariling kaagad akong napasimangot at mabilis na napakala sa pagkakayakap sa kanya. Hindi matigas ang ulo ko. Nagkataon lang na maraming bastos sa mundo at malas ko ngayong gabi dahil nakaslubong ko sila, nakasimangot kong bigkas. Kahit papaano, unti-unti na din akong kumalma. Alam ko kasing safe na ako Nasa harap ko na si Raven at alam ko naman na hindi niya ako pababayaan. Nangangatwiran pa sambit niya naman. Matalim ang mga matang tinitigan ko siya at wala sa sariling muling napatingin sa mga lalaking nakahandusay sa lupa na walang malay. Ano ang ginawa mo sa kanila? Paano mo sila napatumba ng ganoon kabilis? Nagtataka kong tanong. Binastos ka ng mga iyan kaya deserve nila iyang nangyari sa kanila ngayon. Halata na ang pagkainis sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Kitang-kita ko kasi ang galit sa mukha ni Raven at nang mapatingin ako sa isa sa mga lalaking nakabulagta, hindi ko maiwasan na magulat nang mapansin ko na may dugo na tumutulo sa bibig at ilong nito. Patay na ba sila? Paano mo nagawa silang labanan ng ganoon kabilis gayong mag-isa ka lang naman? Muli kong tanong. Nope. They are still alive. Hindi ako ganoon kasamang tao para pumatay ng kapwa ko na kulang ang lakas para lumaban, seryoso niyang sambit. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng paghanga sa kanya. Talaga bang nakaya niya ang tatlong lalaking ito na patumbahin? Wala pang isang minuto akong nakapikit kanina at pagmulat ko nakahandusay na sa lupa ang tatlong bastos na ito.
Ano ba kasi ang nangyari? Bakit ba bigla ka na lang lumabas ng cottage na hindi nagpapaalam sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Wala amin, sorry gusto ko lang naman magpahangin sana eh. Hindi ko naman akalain na makakasalubong ko ang mga bastos na iyan. Isa pa, mahimbing ka nang natutulog kanina at nakakahiya naman kung istorbuhin kita. Mahina kong sambit. Nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong hawakan sa aking braso at hinila paalis. Teka lang. Paano sila? Seryosong tanong ko na ang tinutukoy ay ang mga bastos na lalaki. Hayaan mo sila. Mabubuhay ang mga iyan kahit na buong gabi silnag nakabulagta dyan. Baliwala niyang bigkas kaya naman mabilis na din akong nagpasyanod nang muli niya akong hilain. Napasulyap pa ako sa tatlong lalaki na wala pa ring malay. Sana totoo ang sinabi nitong si Raven na buhay pa ang mga ito. Nakakakot yatang isipin na maging kriminal ito nang dahil sa akin. Muli kaming nakabalik ni Raven sa cottage na walang aberya na nagaganap. Mabuti na lang talaga at dumating siya kanina at iniligtas niya ako, kung hindi, lagot talaga ako. Hindi ko mamagin ang posibleng kahihinatnan ko mula sa kamay ng mga bastos na lalaking iyon. Pagdating namin ng cottage, seryoso ko siyang hinarap at pinakatitigan. Ngayon ko lang napagtanto na hindi na siya lasing. Yes, mukhang hindi naman siya lasing dahil nagawa niyang patumbahin ang mga masasamang loob kanina. So, ayos ka na? Pwede na tayong umuwi. Seryosong tanong ko sa kanya. Parang wala lang na muli itong nahiga ng kama, kaya naman hindi ko mapigilan ang pagtaasan nito ng kilay. Hindi pa ako okay. Actually, sobrang sakit ng ulo ko at napilitan lang akong bumangon kanina noong naramdaman ko na wala ka dito sa loob ng silid. Seryoso niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Eh di wow. Wow talaga. Ang galing niya. Masakit daw ang ulo. May masakit ba at lasing na tao na kayang makipagbakbakan sa mga masasama ang loob? So, bukas pa tayo nito makakauwi, seryosong tanong ko sa kanya. Well, maybe. Depende sa kalagayan ng katawan ko. Now, kung lalabas ka ulit ng cottage at may mambasto sa iyo, baka hindi na kita matutulungan pa. Bahala ka na, baliwala niyang bigkas kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding pagkainis. Hindi ko akalain na nagawa niyang magsalita ng ganitong bagay sa akin. Imagine, bahala na daw ako gayong kung totoosin, siya ang dahilan kaya napadpad ako sa lugar na ito. Gayunpaman, pinili ko na lang ang manahimik. Naupo ako sa isang couch habang hindi ko malaman ang kung ano ang gagawin ko. Nang muli akong napatingin kay Raven, napansin kong nakapikit na siya at halatang tulog na. Hindi ko tuloy mapigilan ang malakas na mapabuntong hininga. Totoo lang inaantok na din ako kaya lang hindi ko naman alam kung saan ako pipwesto. Ayaw ko din namang tumabi sa kanya. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang malakas na patak ng ulan sa labas. Wala sa sariling napatayo ako kasabay ng pagguhit ng maliwanag na kidlat sa kalangitan kasabay ang malakas na kulog. Sa gulat ko, wala sa sariling napatakbo ako patungo sa kama at napasiksik kay Raven na siyang dahilan kaya nagising ito. What happened? Seryosong tanong niya sa akin at muli na namang kumidlat at kumulog. Napahiga na ako sa tabi nito at mabilis na hinila ang kumot at nagtalukbong. Hindi may paliwanag na takot ang nararamdaman sa buo kong pagkatao. Takot ako sa kulog at kapag mga ganitong panahon, halos sa kwarto ako nila mommy natutulog. Mula bata pa, takot na talaga ako sa mga ganitong klaseng pangyayari sa kapaligiran. Hey! Hey, kulog at kidlat lang iyan. Walang masamang mangyayari sa iyo, narinig kong sambit ni Raven. Hindi ko siya pinakingan bagkos, kaagad akong napatakip ng aking tainga nang marinig kong kumulog na naman. Ang liwanag ng kidlat ay nagbibigay liwanag sa buong paligid kaya naman mariin ko nang naipikit ang aking mga mata. Ramdam ko na din ang panginginig ng buo kong katawan kasabay ng pagyapos sa akin ni Raven. Pinilit niya akong pakalmahin pero mas nanaig ang takot sa puso ko. Takot na baka kung ano ang mangyari sa akin. Sorry, I am sorry. Kung may gagawa lang ako para patigilin ang kulog at kidlat na iyan, ginawa ko na sana. Kaya lang wala eh. Narinig kong sambit niya. Naramdaman ko pa ang lalong pagyapos niya sa akin, kaya naman mas lalo akong napasiksik sa kanya. Kung kanina ilag na ilag ako sa Raven na ito, iba naman gayon. Kabila ng takot na nararamdaman ng puso ko, ramdam ko ang mainit niyang katawan.
Lalo na nang dahan-dahan niyang tinagal ang kumot na nakatalukbong sa aking mukha at sumalubong sa panginin ko ang seryoso niyang mukha na nakatitig sa akin. Raven, natatakot ako, mahina kong sambit. Parang may kung anong bagay na humihila sa akin na hindi ko din maalis-alis ang pagkakatitig sa mga mata niya. I know at nandito lang ako palagi. Hinding-hindi kita pababayaan, Jenny, masuyo niyang sambit. Hindi ko mapigilan ang maipikit ang aking mga mata nang naramdaman ko ang pagsayad ng labi niya sa noo ko. Kakaibang damdamin ang biglang lumukob sa buo kong pagkatao, kasabay ng mainit na bagay na biglang humaplos sa puso ko. Patuloy kong naririnig ang malakas na patak ng ulan sa labas. May panakanakang pagkidlat at pagkulog pero hindi kagaya kanina ang lakas. Sa pagdampi ng labi ni Raven sa noo ko, nagpatuloy iyon pababa sa tuktok ng aking ilong. Hanggang sa nakarating iyon sa aking labi. Wala sa sariling napamulat ako ng aking mga mata, kaya lang muling sumalubong sa akin ang seryoso niyang titig. Can't control myself. Sorry, seryoso niyang bigkas kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Namalayan ko na lang na pinagsaluhan na namin ang isang malalim at mapusok na halik. Pareho kaming mas naging mapusok sa mga sumunod na sandali. Mainit naming pinagsaluhan ang makapugtong hiningang halik. Hanggang sa unti-unting bumaba ang halik niya patungo sa aking leg. Sinipsip at kumakagat-kagat siya, kaya hindi ko mapigilan ang malakas na mapaungol. Ang sarap! Sobrang sarap itong ginagawa niya sa akin at hindi ko kayang tangihan. Hindi ko akalain na dadating na naman ako sa ganitong sitwasyon. Ang muling ipagkaloob ang katawan ko sa lalaking one night stand ko. Ah! Oh, Raven, parang naiiyak kong bigkas. Bumaba ang halik niya patungo sa aking dibdib. Sinipsip-sip-sip siya sa bahaging iyon na nagbigay sa akin ng kakaibang ligaya. Grabe, ang galing niyang magpainit ng katawan. Kuhang-kuha niya talaga ang kilit ko. Ang bawat pagdampi ng labi niya ay lalong nagpabaliw sa aking sistema. You're so beautiful, Jen, narinig kong sambit niya na parang isang musika sa pandinig ko. Halos mamilipit ang daliri sa mga paa ko nang sabay niyang lamasin ang pasas na pink ko. Sobrang init ng bibig niya. Grabe, ang sarap. Nang magsawa marahil siya sa paghalik sa aking pasas na pink ay muling bumaba ang kanyang labi patungo sa aking tiyan. Ang isa naman niyang palad ay malayang hinahaplos-haplos ang aking hita. Hindi ko din alam kung paanong nangyari pero naramdaman ko na lang na wala na akong ni isang saplot sa aking katawan. Malakas kong ungol. Lalo na nang maramdaman ko ang daliri niya sa aking pagkababae. Nilalaro niya ang aking perlas na halos magpatirik ng aking mga mata. Raven gosh! Ano ang ginagawa mo? Mahina kong sambit. Wala sa sariling napakapit ako sa bedsheet ng kama nang bigla niya nalang ipinasok ang isa niyang daliri sa aking butas. Grabe ang epekto niyon sa akin. Daliri pa lang pero napakasarap na. Walang duda sobrang galing niya nga siguro talaga pagdating sa kama. Hindi ko na mapigilan ang makaramdam ng matinding excitement habang itinataas ni Raven ang isa kong hita. Kaagad akong napakapit sa kanya para umamot ng kahit na kaunting lakas dahil feeling ko nanginginig na ang tuhod ko nang maramdaman ko ang daliri niya na patuloy na humagod sa bukana ng aking pagkababae. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Parang nauuhaw ako na parang ewan. May hinahanap ang katawan ko na hindi ko mawari. Nag-iinit ako at sobrang nagugustuhan ko kung ano man ang ginagawa ni Raven ngayon. Wala na din akong pakialam pa sa kulog at kidlat. Gusto kong namnamin ang ginagawa niya sa katawan ko ng mga sandaling ito. Raven. Ganyan nga ang kinin mo ako. Gusto ko iyan. Gusto ko iyang ginagawa mo, hindi ko mapigilang bigkas habang nararamdaman ko na pababa ng pababa ang halik niya. Lalo kong ibinuka ang hita ko nang maramdaman ko ang labi niya sa ibabaw ng aking pagkababe. Kakaibang ligaya ang hatid sa akin, kaya hindi ko mapigilang mapahalinghing sa sarap. Halos tumirik na ang aking mga mata nang umpisahan niya ng laruin ang aking pagkababae. Gamit ang kanyang dila, nilaro-laro niya ang aking perlas, kaya hindi ko mapigilan ang mapahawak sa kanyang buhok. Raven, sige pa. Ang sarap, malandi kong bigkas. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. May gusto akong gawin ni Raven sa akin na hindi ko mawari. Parang may gustong maabot ang katawan ko na hindi ko maintindihan. Alam kong masyado na akong wild ngayon.
Ako ang nag-umpisa kaya kami umabot sa ganitong klaseng sitwasyon. Marahil dahil nararamdaman kong safe ako habang kasama ko siya. Isa pa, iniligtas niya ako kanina sa mga masasamang loob kaya ayos lang na pagbigyan ko siya. May nangyari na sa amin noon at aminado ako sa sarili ko na hinahanap-hanap na ng katawan ko ang bagay na iyon. Wala nang atrasan. Naumpisahan na kaya kailangan na naming tapusin. Oh, Raven. Oh yes. Yes. Ganyan nga. Ang sarap, hindi ko maiwasang bigkas. Alam kong napakaingay ko na din pero hindi ko talaga kayang manahimik, lalo na nang maramdaman ko ang dila niya sa butas ng pagkababae ko. Pinipilit niyang isiksik ang kanyang dila sa bahaging iyon na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Patuloy sa pagsalat ang daliri niya sa aking perlas, kaya hindi na ako magkamayaw pa sa kakaungol. Hindi ko man lang naisip na baka may makarinig sa amin dahil sa sobrang ingay ko. Pero hindi, wala naman sigurong makakarinig sa amin, lalo na sobrang lakas ng ulan sa labas. Feeling ko, natatakpan ng lakas ng ulan ang ungol na kumakawala sa lalamunan ko. Sobrang nagustuhan ko ang ginagawa niya sa akin. Para akong mababaliw sa sobrang sarap, lalo na nang maramdaman ko na parang may gustong nang lumabas mula sa aking sinapupunan. Para akong naiihi na ewan kaya hindi ko napigilang mapahawak sa ulo niya at mas idiniin ko pa siya sa pagitan ng aking hita. Wala naman akong reklamong narinig mula sa kanya bagkos mas lalo niya pang pinag-igihan ang ginagawa niya sa akin, kasabay ng panginginig ng tuhod ko, dahil may bigla akong naramdaman na lumabas mula sa sinapupunan ko. Gosh, nilabasan ako at sinimot niya lahat iyon. Dinig na dinig ko din ang bawat pagsipsip niya ng katas ko mula sa aking perlas. Sweet, nakangiting bigkas ni Raven pagkatapos ng unang orgasm ko. Hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya. Para kasi akong biglang nakaramdam ng hiya. Para akong biglang nagising sa katotohanan at gusto kong questionin ang sarili ko dahil sa pagiging marupok ko. No excuse na hindi ako lasing para basta-basta na lang bumuka ka sa harapan niya. Marahil, libog ng katawan ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nagawa kong makipagtitigan sa kanya na blanko ang utak ko at ilang saglit lang, muli siyang dumagan sa akin. Hindi ko mapigilang mapalunok ng aking laway lalo na nang matiim niya akong tinitigan sa mga mata kasabay ng pagdikit ng kung anong matigas at pumipintig-pintig niyang sandata sa bukana ng aking pagkababae. Raven, wala tayong relasyon para gawin ito, mahina kong sambit. Isang mahinang pagtawa ang kumawala sa bibig niya habang titig na titig siya sa akin. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya bagkos, muli niya akong hinalikan sa labi. Nalalasahan ko mula sa bibig niya ang sarili kong katas, pero para bang wala lang sa akin iyon. Bagkos, buong puso kong tinugon ang halik niya, lalo na at muling nabuhay ang matinding pagnanasa sa kaloob-looban ko. Yes, isang pagnanasa na hindi ko kayang kontrolin. Alam ko sa sarili ko na kulang pa at may gusto pang abutin ang katawan ko na tanging si Raven lamang ang makakabigay noon. Ang lalaking estranghero sa paningin ko pero nagawa kong ipaubaya ang katawan ko sa kanya. Walang label ang relasyon namin ngayon pero nagawa kong bumukaka at i-enjoy ang ginagawa niya ngayon sa akin. Ready ka na? Ipapasok ko na, malambing niyang bigkas sa akin pagkatapos niyang pakawalan ang labi ko. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanyang mga mata at kaagad kong napansin ang kakaibang kislap. Matamis akong ngumiti sabay tango na naging hudyat sa kanya para lalong paghiwalain niya ang hita ko. At mabilis na itinutok sa bukana ng aking kuweba ang kanyang naghumindig at galit na pagkalalaki. Ikiniskis niya muna iyon sa basa kong kuweba bago siya dahan-dahan na kumadyot. Raven, ang laki. Alalay lang, hindi ko maiwasang bigkas. Natigilan naman siya sa paggalaw sa ibabaw ko at tumitig sa akin. Promise, mas lalo kong sasarapan, seryoso niyang sagot at matiim akong tinitigan sa mga mata. Dahan-dahan naman akong umiti sabay tango. Yumakop ako ng mahigpit sa kanya at ako na mismo ang kusang gumalaw para ipahiwatig sa kanya na pwede niya nang ituloy ang nasimulan niya na. Binigyan niya muna ako ng banayad na halik sa labi bago niya muling inumpisahan ang pag-ulos. Noong una banayad lang ang ginawa niyang paggalaw sa ibabaw ko hanggang sa naging mapusok na siya. Pigil ko ang mapasigaw ng tuloy-tuloy na bumulusok sa kaloob-looban ko ang matigas niyang ari. Medyo masakit pa rin pero noong nasanay na ako sa laki niya, mas lalo kong naramdaman ang langit sa makailang beses niyang pag-atras abante sa ibabaw ko.
Parehong pawis na pawis ang aming mga katawan habang ninanamnam ang sarap ng aming paglalaro. Tama siya, mas masarap ang ngayon. Jen! Sweetheart! Ang sarap mo. Akin ka lang. Ako lang ang magmamay-ari sa iyo ha. Malambing na bigkas niya habang kitang-kita ko ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Mabilis ang ginagawa niyang pagkadyot sa akin na lalong nagbigay sa akin ng kakaibang ligaya. Ah! Oh, ang laki. Ang sarap. Parang nababaliw kong bigkas. Parehong tagaktak ang pawis sa aming katawan pero pareho naming hindi ininda iyon. Naririnig ko pa rin ang malakas na ulan sa labas pero wala na doon ang buo kong atensyon. Mas nakatutok ang isipan ko sa bawat paghugot at pagbaon niya sa akin. Muli ko na namang ibinigay ang katawan ko kay Raven at alam kong isang malaking pagkakamali iyon. Parang gusto kong sisihin ang sarili ko dahil muli akong nagpaubaya sa kanya pero huli na. Tapos na ang lahat at naririnig ko na ang mahina niyang hilik sa tabi ko habang ako, heto dilat na dilat at hindi makatulog dahil hanggang ngayon iniisip ko pa rin ang mga nangyari sa amin kani-kanina lang. Isang beses na pagkakamali at muling naulit ginusto ko na din gosh, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba bigla na lang ako bumigay sa kaunting haplos niya lang? Ipokrita ako kung sasabihin ko na hindi ako nag-enjoy gayong halos mamaos na nga ako sa kakaungol kanina. Ni ang bawat halik niya ay buong puso kong tinutugon. Gosh, siguro kailangan ko na talaga siyang iwasan. Hindi na ako ang dating ako. Ibang-iba na ang pakiramdam ko sa aking sarili simula noong ipinagkaloob ko ang sarili ko sa kanya. Sa naisip kong iyon, dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Pareho kaming walang ni isang saplot sa katawan at kailangan ko pang hagilapin ang aking mga kasuotan. Masyado nang nakakahiya kapag magisnan ako kinabukasan ni Raven na walang ni isang saplot sa katawan. Alam ko sa sarili ko na simula ngayong gabi hahanap-hanapin ko na din ang nangyari sa amin. Aminado din ako sa sarili ko na malaki ang attraction na nararamdaman ko sa kanya. Hindi naman ako bibigay kung hindi, di ba? Hindi ako pakawalang babae. Conservative din ako pero sa isang haplos lang nitong si Raven bumigay kaagad ako. Maayos naman akong nakababa ng kama at isa-isa kong hinagilap ang aking mga kasuotan. Nagkalat iyon sa sahig kasama na din ng mga damit ni Raven na nahubad. Kanina. Maayos kong pinulot lahat at nagpa siyang ipatong sa couch. Nang makuha ko na din lahat ng kasuotan ko, dali-dali ko nang isinuot iyon pagkatapos muli akong napatingin kay Raven na mahimbing pa rin natutulog sa ibabaw ng kama habang may nakanguhit ng munting ngiti sa labi. Mukhang masyadong nag-enjoy ang loko sa katawan ko kanina. Sa totoo lang, inaantok na din talaga ako at dahil malapad naman ang kama nagpa siya na din akong okupahin ang kabilang gilid. Wala pagod din ako at gusto ko din makatulog. Sa pagsayad ulit ng likod ko sa malambot na kama kaagad na din akong nakatulog. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang dampi ng malamig na buga ng aircon sa aking balat, kaya wala sa sariling napabalikwas ako ng bangon at muli ding napahiga nang maramdaman ko na parabang may mabigat na bagay na nakadagan sa hita ko. Good morning, narinig kong sambit ng walang iba kundi si Raven. Kaagad na namilog ang mga mata ko sa gulat nang mapansin ko na nakaluhod siya sa bandang paanan ko habang nakabukaka ako sa harapan niya. Wala na ulit akong kahit na isang kasuotan sa aking katawan. Ano ang ginagawa mo? Seryosong tanong ko sa kanya sa kabila ng matinding pagkagulat. Hindi ko mapigilan ang mapakagat labi nang maramdaman ko ang kanyang bibig sa aking perlas ng silangan. Yes, minumukbang niya ang nawasak niya na namang kuweba ko kagabi. Ni hindi ko man lang namalayan na nahubad niya na din pala ang panty ko. Raven, ano ba iyang ginagawa mo? Mahinang usal ko sa kanya. Lalo na nang maramdaman ko kung paano niya laruin ang mani ko gamit ang kanyang bibig. Ano ang ginagawang ko? Eating. Breakfast in bed dahil adik na adik ako sa lasa nito. Mahina niyang sambit at hindi ko mapigilan ang napakapit sa kanyang buhok nang basta niya na lang ipasok ang isa niyang daliri sa butas mo. Shit, nakakapanginig ng laman sobrang sarap. Pero maaga pa. Hay hindi gusto ko sanang magprotesta at magreklamo sa kanya para itigil niya na ang ginagawa niya sa akin nang bigla niya na lang ilabas-pasok ang kanyang daliri sa butas ko. Shit, basang-basa na ako sa bahaging iyon dahil ramdam ko na ang dulas. Ano ang sabi mo, Jen? Narinig kong tanong niya gamit ang mapanukso niyang boses.
Aano sarapi, mahinang sambit ko sabay kagat ng sarili kong labi. I know, narinig kong bigkas niya at hindi na ako nakapagprotesta pa nang bigla niya nalang opwesto ang naghumindig niyang alaga sa bukana nang naglalawako ng kuweba. Unang madiin niyang pag-ulos tuloy-tuloy na pumasok dahil sa sobrang dulas. Hindi ko naman mapigilan ang lalong mapaungol dahil sa matinding libog na aking nararamdaman. Ah! Oh! Revendi! Malakas kong bigkas kasabay ng pag-angkin niya sa labi ko. Muli naming pinagsaluhan ang mapusok na halikan habang wala siyang humpay sa pagkadyot sa ibabaw ko. Gosh, ganito kalaki ang epekto niya sa akin. Early in the morning and supposed to be kakain kami ng breakfast, pero ibang breakfast ang ginagawa namin pareho. Para kaming mga bagong kasal kung magsalpukan ang aming mga katawan. Walang kasawa-sawa at pareho naming ini-enjoy ang isa't isa. Hindi lang isang round ang ginawa namin. Parang isang mabangis na mandirigma si Raven na hindi ko man lang nakitaan ng pagkapagod. Kung hindi pa ako magreklamo na masakit na ang perlas ng silangan ko, ayaw pa akong tigilan. Grabe ang libido niya pagdating sa sex. Sa wakas natapos din ang bakbakan sa pagitan naming dalawa ni Raven at kasalukuyan kaming pauwi ngayon. Pagkatapos naming kumain ng totoong breakfast, kaagad akong nagyaya sa kanya na umuwi na. Ayaw niya pa nga sana kaya lang ipinakita ko sa kanya na naiinis na ako at desidido talaga ako na umuwi dahil tiyak akong hinahanap na ako nila mommy. Sa totoo lang, hindi ko na nga alam kung ano ang idadahilan ko kay mommy kapag tanungin ako nito kung bakit ngayon lang ako. Natatakot at the same time nag-aalala ako na baka malaman nila ang mga kalokohan na nagawa ko sa sarili ko. Feeling ko nga ngayon, latang-lata ang katawan ko sa walang humpay na pag-angkin itong si Raven sa akin. Feeling ko, pagod na pagod ako at wala na akong lakas. Shit, grabe ang ginawa namin simula kagabi hanggang kaninang umaga. Feeling ko, hindi ko nakakalimutan ang sarap na ipinaranas niya sa akin. Pwede ka ba ulit bukas? I invite sana kita na kumain ng dinner, narinig kong sambit niya. Kunot noo akong napatitig sa kanya. Talaga lang ha? May balak pa pala siyang makipagkita sa akin bukas. Kumain daw ng dinner. I don't think so. Parang ayaw ko nang maniwala sa kung ano ang sinasabi niya ngayon. Alam ko din kasing hindi lang dinner ang mangyayari kapag pagbibigyan ko siya. No. Busy ako bukas, seryosong sambit ko at diretso lang ang tingin. How about sa susunod na araw, tanong naman kaagad niya sa akin. Mukhang wala siyang balak na sumuko ah. No pa rin. Marami akong mas dapat na aasukasuhin, muli kong sagot na kanya. Napansin kong napataas ang kilay niya na para bang hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Kailan ka ba hindi busy? Seryosong tanong niya. Abat ayaw pa rin sumuko. Gusto pa rin sumugal. Ang akala niya siguro papayag ako. No. Wala. Wala dahil wala ka akong balak pang makipagkita sa iyo. Direkta at walang paligoy-ligoy kong sagot. Really? Wow, Rabe. Pagkatapos ng may nangyari sa atin, may balak ka pa palang iwasan ako. Seryosong tanong niya, habang may makahulugang ngiti na nakaguhit sa labi niya. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng inis. Ano ba? Bakit ba ang kulit ng lalaking ito? Hindi pa ba malinaw sa kanya ang lahat na ayaw ko nang magkaroon ng komunikasyon sa kanya kahit kailan? Wala kaming relasyon at ayaw ko nang ulitin ang mga pagkakamali na nagawa namin. Stop it, Raven. Ang nangyari sa ating dalawa ay dala lamang ng init ng katawan. Walang ibig sabihin at hindi na masusundan pa kaya tigilan mo na ako. Walang paligoy-ligoy kong bigkas. Paano kung ayaw ko? Seryosong tanong niya. Muli akong napatitig sa kanya. Inaarok ko kung gaano siya kaseryoso sa sinabi niya ngayon. Anong sabi mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Jenny, hindi matatapos sa isa o dalawang gabi ang nangyari sa pagitan natin dalawa. Natatakan na kita at hindi ako papayag na basta mo na lang akong iwasan. Seryosong sambit niya na labis kong ikinagulat. Ano na naman ba itong mga sinasabi niya? Anong tatal-tatak? Gago ba siya? Hindi porket may nangyari sa aming dalawa may karapatan na siyang mag-demand ng mga bagay-bagay na ayaw kong ibigay sa kanya. Wala kang magagawa kung ayaw ko at hindi mo ako mapipilit kapag hindi ko gusto. Seryosong sambit ko sa kanya. Well, let's see Jen. Basta ang alam ko, simula noong unang gabi na may nangyari sa ating dalawa,
itinatak ko na sa isipan ko na pag-aari na kita, kaya wala ka ng kawala pa. Walang-wala na, seryoso niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Kung makapagsalita siya ngayon akala mo siguradong sigurado siya eh. Well, tingnan lang natin. Itzy, simula bukas, hindi ka ako magpakita sa kanya. Alam kong walang patutunguhan ang kung anuman ang nangyayari sa aming dalawa dahil ang relasyon namin ay walang label. Init lang ng katawan ang lahat at kapag hindi ko ito ititigil, tiyak akong ako ang talo sa bandang huli. Kaya nga ngayon pa lang, dapat ko nang turuan ang sarili ko na ibaon sa limp ang mga nangyari sa amin. Yes, gagawin ko iyon dahil alam kong iyon lang ang pinakamabisang paraan para hindi ako tuluyang malubog sa kumunoy ng putikan. Hindi mo man lang ba ako yayayain na pumasok sa loob ng bahay para maipakilala sa mga parents mo na magiging in-laws ko na din in the future? Saktong kakahinto lang ng sasakyan sa tapat ng bahay ng banatan naman ako ng tanong nitong ni Raven. Tulala tuloy akong napatitig sa kanya. Ano na naman kaya ang pumasok sa kukote ng lalaking ito? Ano na naman kaya ang mga pinagsasabi niya na kahirap intindihin? Anong sabi mo? In-laws? Sino? Yamot kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad naman siyang napangisi. Iyong daddy at mommy mo. No worries, na-meet ko na sila before kaya kilala na nila ako, nakangisi niyang sambit. Hindi naman ako nakaimik. Nakilala ko sila noong minsan na isinama ako ni Fiona, sa bahay ng mga magulang niya, kaya naman kilala ko na sila and feeling ko boto sila sa akin, nakangisi nitong muling bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking ito para sabihin sa akin ang mga ganitong bagay. Kung ano-ano ang lumalabas sa bunganga na akala mo may kabuluhan. Sorry, pero wala akong balak na yayain ka sa loob kaya umalis ka na. Ang remember this, lahat ng mga nangyari sa atin ay hanggang doon na lang iyon kaya kalimutan mo na, seryosong bigkas ko sa kanya. Malakas naman itong natawa. What? Oh come on Jenny, don't pretend na isa kang liberated na babae na kaya mong kalimutan ang lahat ng mga nangyari sa atin. Remember, they didn't wear any protection at baka sa mga susunod na buwan, mamalayan mo na lang na lumalaki na ang tiyan mo, nakangisi niyang sambit. Kagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Shit, nga pala. Bakit ko nga pala nakalimutan? Hindi pala kami gumamit ng protection at ilang beses nga ba siyang nakapagpaputok sa akin? God, alam ko sa sarili ko na may posibilidad talaga akong mabuntis niya, lalo na at ngayong buwan hindi pa ako dinadanatnan ng monthly period ko. Ipinutok ko lahat at sa dami ng nailabas ko, imposibleng walang mabubuo, natatawa niyang muling bigkas. Pigil ko naman ang sarili ko na sigawan siya at pagsalitaan siya ng hindi maganda. God, tinatakot niya ako. Tama, tinatakot talaga ako ng gagong ito eh. Imposible, irregular ang menstruation ko at kapag ganoon daw mahirapan daw magbuntis ang isang babae, na isa tinig kong bigkas. Gusto kong magtapang-tapagan sa harap niya pero parang hindi ko yata kaya. Mas nanaig na kasi ngayon ang kaba na nararamdaman ko eh. Napansin kong kaagad naman siyang napangisi. Really? Bakit? Don't tell me na hindi ka pa dinadatnan ng buwanan mong dalaw this month, nakangisi niyang tanong sa akin. Halata sa boses nito ang panunukso, kaya naman matalim ang mga matang tinitigan ko siya. Mind your own business. Mr. Raven. Ayaw na kitang makausap kaya bababa na ako. Galit-galitan kong bigkas at mabilis na akong bumaba ng kanyang kotse. Hindi ko pa nga maiwasan na makaramdam ng kaba ng pati siya ay bumaba na din at lumapit sa akin. Papasok din ako sa loob ng bahay niyo. Baka kasi magalit sa akin ng parents mo kapag malaman nila na ako ang kasama mo buong magdamag tapos hindi ako magpapakita sa kanila. I just want to give my respect dahil parents mo sila and soon, baka maging bahagi na din ako ng pamilya niyo. Nakangisi nitong bigkas at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nagpatiuna na siyang naglakad patungo sa service gate. Shit lang talaga. Bakit basaksakan ng kapal ng mukha niya? Ayaw niya ba talagang makinig sa akin? Gusto niya ba talagang guluhin ang buhay ko? Good morning ma'am and sir D. Narinig ko pang bati sa aming dalawa ni Raven ni Manong Guard nang pagbuksan kami nito ng service gate. Parang gusto ko tuloy pagalitan si Manong Guard. Basta niya na lang binuksan ang gate at hindi man lang nagtanong kung sino ang kasama ko, gayong wala sana akong balak na papasukin dito sa Raven eh. Utusan ko pa sana sila na harangan nila itong si Raven sa pagpasok dahil hindi siya bisita.
Sila mommy at daddy po, Manong. Seryosong tanong ko kay Manong Guard. Wala na tuluyan na kaming nakapasok ni Raven dito sa loob. Nasa loob po, ma'am. May bisita din po kasing dumating at kausap yata nila sa living room, nakangiting sagot ni Manong Guard. Tumango lang ako at tuluyan na din akong nagakad papasok ng loob ng bahay, habang si Raven naman ay tahimik lang na nakasunod sa akin. Gusto niya talaga siguro na panindigan ang katigasan ng ulo niya, kaya bahala siya. Wala talaga akong masabi kung kakulitan ang pag-uusapan. Tuluyan na ngang nakapasok ng bahay namin si Raven, na akala mo naman welcome siya sa pamamahay namin at wala man lang akong nagawa. Tahimik lang siyang nakasunod sa akin habang naglalakad ako papasok ng living area. Pagod na akong pagsalitaan ang lalaking ito. Nakaka-drain din pala ng energy ang taong ito, lalo na at alam kong wala talaga siyang balak na makinig sa akin. Iyon nga lang, saktong pagkapasok namin sa loob ng living room, naabutan ko sila mommy at daddy na kausap ang walang iba, kundi ang lintik na ex-boyfriend kong si Jefferson. Shit, ano na naman ang ginagawa niya dito sa bahay namin? Mom, Dad, good afternoon po, bati ko kaagad sa kanila. Sabay pa silang napatingin tatlo sa amin, habang kitang-kita ko sa mga mukha nila ang gulat, lalo na nang mapansin nila ang presensya ni Raven na nasa likuran ko. Wala nang din akong nagawa pa kundi isa sa kong nilapitan sila mommy at daddy para humalik sa pisngi nila. Wish ko lang na sana hindi sila magtanong ng magtanong sa akin ngayon na kung bakit ngayon lang ako nakauwi and worst may kasama akong isang lalaki. Good afternoon po, Tito and Tita. Ako nga po pala si Raven. Nagkakilala na po tayo sa De La Fuente Residence. Nakangiting sabat naman kaagad ni Raven. Tingnan mo ang lalaking ito. Ang lakas ng loob na magpakilala. Grabe, nag-uumapaw ang self-confidence. Bilib na ako sa kanya. Lumapit pa siya kina mommy at daddy para magmano at makipagkamay. Kung lakas ng loob, mukhang wala na yatang tatalo pa dito kay Raven ah. Remembered you iho. Nice to meet you again. Kumusta ka na? Ikaw pala ang isa sa mga kasama nitong anak namin sa outing, nakangiting sagot naman ni daddy. Hindi ko naman maiwasan na magtaka habang seryosong napapatingin kay Raven. Isa sa mga kasama ko daw si Raven sa outing. Sino ang nagsabi sa kanila ng mga ganoong bagay? Thank you dahil inihatid mo ng maayos ang anak namin. Teka lang, Jenny sakto at dumating ka na anak dahil may bisita ka. Si Jefferson at kanina ka pa niya hinihintay, sabat naman ni mommy. Wala sa sariling napatitig din ako kay Jefferson na noon ay kitang-kita ko sa mukha nito ang pagiging seryoso. Seryoso din ang pinupukol niyang titig kay Raven at kahit na hindi siya magsalita alam ko na may kakaibang bagay ang tumatakbo sa isipan niya. Mom, I'm tired. Sorry, pero wala akong balak na tumanggap ng bisita ngayong araw. Mas gusto ko pong magpahinga na muna, seryoso kong bigkas. Napansin ko ang pagkadismaya na gumuhit sa mukha ni Jefferson, kaya naman lihim din na nagdiriwang ang kalooban ko. Mabuti nga sa kanya. Akala siguro ng taksil na ito, madadala niya ako sa pabulaklaklak niya. Well, nagkakamali siya. Hinding-hindi niya ako madadala sa mga ganitong bagay. Tito, tita mauna na po ako. Pagod na daw po si Jen, at babalik na lang po siguro ako mamaya or bukas, pilit ang ngiti sa labi na bigkas nito. Excited naman akong tumango at pigil ko din ang sarili ko na sabihin dito na huwag na siyang bumalik dahil kahit na ano ang mangyari, wala akong balak na makipagbalikan sa isang taksil na lalaki na kagaya niya. Ganoon ba? Sige iho pagod daw ang dalaga namin at hindi kanya mahaharap ngayon, nakangiting sagot naman ni mommy samantalang si Raven naman, inutusan na ni daddy na maupo daw muna at mag-uusap sila. O diba, may favoritism lang ang peg ni daddy at mukhang kilala niya na nga yata ito kaya. Ganito na lang kagaan ang pagtanggap niya kay Raven. Jen, for you nga pala. Talagang pinili ko ang pinakamaganda at sariwang bulakalak para sa iyo. Hope na magustuhan mo, nakangiting wika ni Jefferson sa akin. Aalis na nga lang, gusto pang ibigay sa akin ang isang bugkos na bulaklak ng hawak niya, kaya kahit na wala naman sana akong balak na tangapin, no choice ako, kundi kunin na lang kaysa naman magmukha akong bastos sa paningin nilang lahat na naririto. Nag-abala ka pa, malamig ang boses na sagot ko sa kanya. Heast, kailan kaya ako titigilan ng Jefferson na ito? Nakakaumay na kasi talaga ang pagmumukha niya eh. Ayaw na lang i-focus ang attention niya kay Peachy.
May balak pa yata ang gagong ito na guluhin ako habang buhay. Basta para sa iyo, handa kong gawin ang lahat-lahat, Jen. Ganoon ka kahalaga sa akin, seryosong bigkas niya. Wala sa. Sariling napatitig ako kay Raven na seryoso din ang mukha na nakatitig sa aming dalawa ni Jefferson, samantalang sila mommy at daddy naman ay parang deadma lang sa mga kaganapan na nasa paligid. Proud pa yata ang mga magulang ko na may dalawang lalaki na nandito sa bahay eh. Siyempre, alam ko din ang tumatakbo sa isipan nila na ako talaga ang pakay ng dalawang lalaking ito, kaya naman ganito na lang kalapad ang ngiti na nakikita ko sa mukha ng mga magulang ko. Noon pa man, sinabi na nila sa akin na kung sakaling mag-boyfriend ako, dapat daw sa bahay ako puntahan at ligawan. Ang hindi nila alam, boyfriend ko na si Jefferson noon at hiwalay na kami ngayon. Well, ano din kaya ang magiging reaksyon nila kapag malaman nila na naisuko ko na ang pagkababae ko kay Raven? Ganito din kaya kainit ang pagtanggap nila kay Raven? I don't think so. Inumaga ka na naman. Saan kayo galing ni Raven? Talaga bang kasama si Fiona sa lakad nyo kagabi? Seryosong tanong ni Mommy sa akin. Pagkaalis ni Jefferson, hinila niya din ako paalis ng living room at hinayaan si Daddy at Raven na mag-usap. Bigla tuloy akong kinabahan sa mga tanong ni Mommy. Akala ko talaga ligtas na ako sa questions and answer portion, hindi pa pala. Mukhang kailan ko ng maayos na paliwanag kay Mommy kung ayaw kong makurot sa singit. Naman po, Mom. Ang pinsan kong si Fiona at mga kaibigan niya ang kasama ko, buong magdamag tapos kumain lang kami sa labas tapos umulan ng malakas kaya hindi kami nakauwi kaagad. Tapos kanina, tanghali na din kami nagising dahil nalasing yata ang mga boys, sagot ko din naman kaagad. Wish ko lang na sana hindi ako tamaan ng kidlat sa mga kasinungalingan ko. Talagang dinamay ko pa ang pinsan kong si Fiona sa pagsisinungaling ko eh. At sino ang katabi mong natulog? Ikaw, Jenny ha? Hindi porket hinahayaan ka namin ng ama mo na lumabas-labas, kasama ang mga kaibigan mo, malaya ka nang gawin lahat ng nais mo. Hindi pwede iyon, seryoso nitong wika. Alam ko naman po iyon, Mom. Sorry po kung hindi ka agad ako nakauwi. Hindi ko naman po akalain na abutin kami ng magdamag eh. Sorry po talaga, seryosong bigkas ko. Okay fine, palalagpasin ko ulit ang pag-uwi mo ng umaga pero ayaw ko nang maulit ito ha. Alam mo ang rules, Jenny. Kapag magpaligaw ka, hindi pwede sa kung saan-saan. Dapat dito sa bahay dahil isa kang dalaga na may dangal. Naiinitindihan mo ba? Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa sariling kaagad naman akong tumango. Sorry, Mom, nahihiya kong sagot sa kanya. Okay na. Sige na, balikan mo na ang bisita mo. Nakakahiya naman dyan kay Raven kung ama mo lang ang makakausap niya ngayong umagan nag-effort pala siya na ihatid ka dito sa bahay, seryosong wika niya. Hindi naman ako nakaimik. Kung pwede nga lang pumasok na ako ng kwarto para makapaghinga na ginawa ko na sana. Kay hirap ng ganito. Inaantok ako at ramdam ko ang pagkapuyat tapos kailangan ko pa palang i-entertain itong si Raven. Good luck na lang talaga sa akin. Kahit nalabag sa kalooban, wala na akong nagawa pa kundi ang puntahan si Raven. Nag-giveaway naman kaagad si Daddy dahil mabilis itong nagpaalam sa amin pero nagbilin pa sa akin na ayusin ko daw ang pag-entertain kay Raven. Iho, usap muna kayo ng anak ko. Dito ka na din kumain ng lunch. Gusto pa kitang makausap, nakangiting wika ni Daddy bago niya kami iniwanan ni Raven. Hindi ka pa ba uwi? Nakataas ang kilay na tanong ko kay Raven nang kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa living room. Narinig mo ba ang bili ni Daddy kanina? Dito daw ako kakain ng lunch, kaya wala kang choice kundi ang kausapin ako ngayon, nakangisi niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid, lalo na nang narinig ko mula sa bibig niya na tinawag niyang Daddy ang ama ko. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking ito para makidaddy sa daddy ko ng ganoon kabilis. Feeling closed ka agad? Ay sasi. Narinig ko iyon at hindi ka man lang tumanggi. Kanang naakala mo closed ka sa pamilya namin, ayamot kong sagot sa kanya. Isang makahulugang pagngisi ang sumilay sa labi niya habang matiim siyang nakatitig sa akin. Soon, magiging bahagi na ako ng pamilya niyo lalo na kapag mabuntis na kita. Walang preno ang sagot niya kaya mabilis akong napalapit sa kanya at walang pag-aalinlangan na tinakpan siya sa kanyang bibig habang pinandidilatan siya. Ano ba iyan, Raven? Nasaan ang utak? Gusto mo bang marinig ka nila Daddy?
yamot kong wika sa kanya. Ayos lang. Honest akong tao at wala akong balak na isekreto sa kanila ang kung anuman ang namagitan sa atin dalawa, nakangiti niyang sagot sa akin. Muli akong napaismid. Wala daw balak na isekreto. Baliw na nga siya. Talagang proud pa siya sa mga nangyari sa amin? Gosh! Ewan ko sa lalaking ito. Kay hirap niyang ispelengin at feeling ko lahat ng mga nangyari sa aming dalawa ay para bang napaka-easy lang sa kanya, samantalang ako naman hindi mapalagay at hindi malaman kung ano ang gagawin. Hangat maari, ayaw ko sanang malaman nila mommy at daddy tungkol sa namagitan sa aming dalawa nitong si Raven. Nakakahiya at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang malaking kahihiyan na ito.